mainit na balita mga kaboses ng masa, Vice President Sara Duterte, ipapakulong na sina Tambaloslos, Liza Smugs at President Bongbong Marcos Jr. Pulveronic videos ilalabas na sa publiko ng ICC. Liza Smugs, Kuting ng Norte at Tambaloslos nagimbal nang malaman nila na ang ICC ay kumampi na sa mga Dutertes. Matatandaan nga natin na ginamit nila President Bongbong Marcos Jr., Tambaloslos at Liza Smugs ang ICC para tuluyang pabagsakin at siraan ang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong. Subalit, mukhang nag-iba nga ang ihip ng hangin dahil imbis ang mga Duterte ang iimbestigahan ng ICC ay ngayon sina President Bongbong Marcos Jr. na dahil umano sa pulveronic issue nito na imbis na puksahin nila ay tila ba sila pa ang mastermind at protector ng mga pulburon na pumapasok sa ating bansang Pilipinas. At dahil dito ay maraming kabataang Pilipino nga ang nasisira ang buhay dahil sa sobra ng dali makabili ng pulburon na ito dahil sa mga Marcoses. At heto nga, panoorin natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Or ipapalipat po kami sa malalayong lugar kapag kami ay na-identify na maka-Duterte or sumuporta sa Duterte. Okay? Lahat po kami dito ay pinaghihinalaan na para kaming mga kriminal. At ilan po ay mga police generals, mga full colonels, lieutenant, wala pong pinaliligtas si Medusa. Police pager, police captain, teniente, at ang iba pa ay mga ordinaryong police at mga patrolman hanggang sarhento. Kita nyo? Nakita nyo kahiyupan ito? Kaya kayo, mga men in uniform, sabi ko, ano bang pinagtatagal-tagal nyo dyan, sir? Get up, speak up, and pick them up. Ang sabi dito, marami pong mga taga-PSPG, Police Security and Protection Group. Nakaramihan, yung mga police na nagsisilbing police security sa mga government officials o may yung mga VIPs ay isa-isa din pong nire-recall. Lalo na kung nakikilala sila o lalo na kung yung kanilang mga binabantayan ay VIP. Mga VIP na malapit sa mga Duterte o kumakalaban sa pamahalaang Marcos. Kahit po makita lang pati mga Facebook account ng mga pulis ngayon ay binabantayan. Mag-like, share, dahil kapag nakita may mga bantay sila, ay tutuluyan. Ugugurgurin. Ayan, ginamit yung word kong gurgur. Ayop. Makasigaw ngayon palangga eh. Kulang tayo sa energy ngayon. Ngayon, sabi dito, may ginaganap ding meeting, o may ginanap na meeting, Miss Maharlika, may ginanap na meeting ditong Miyerkules. Okay, Miyerkules. Ano ba kayo dyan? Para po, paano nila ma-identify yung mga leaders noong nakaraang campaign. Okay? So ngayon, sabi dito, Miss Maharlika, grabe po, kawawa yung mga ordinary o yung mga police na mga maliliit katulad namin. Natatakot na rin po sila matanggalan ng trabaho o mailipat sa mga malalayong lugar at mapapawalay sa kanilang pamilya. Alright? Ngayon mga palangga, patatagalin niyo pa ba itong kahayupan ni Lisa, ni Medusa? Okay? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Lisa ngayon sa pakikipagsabwatan ni Zaldico o ni Beho, diba? Ng Beho na yan, buha ka ng ininis na yan, ay magre-recruit po sila ng maraming mga trolls at mga Facebook page para po talagang maitumba
umagurgur ang mga Duterte. See that? Grabe, ano? Grabe yung kahayupan ng babaeng to. Ano feeling nila? Diyos sila? Sabi ni Maria Eloisa. Duterte lang ang malakas. Bagman love uni. Polboronic family. So, nakita-kita nyo naman kung sino ang nagro-rule sa Pilipinas. Nakita nyo yung picture nung nasa Vietnam sila? Na si Smugs ay nasa gitna? O, katakahan talaga ng PCO. Ito, nakita nyo ba itong picture na to? O, nasa gitna na namang hinayupa. O. Edited naman yung kanyang buton. Akala mo siya presidente. Actually, yung mga taga-embahada sa Vietnam, sukang-suka kay Lisa. Nakarating po sa atin, mga kababayan, na na-witness nila kung gaano kabalahura ang babaeng ito. Wala rin naman magawa yung mga taga-embahada. O baka ngayon, ipatawag na rin kayo. Baka patanggal kayo lahat dyan dahil narinig na naman ni Lisa yung statement ko. Narinig mismo ninyo kung gaano ka-demonyo si Lisa Smugs. Makipagtulungan kayo sa taong bayan, hindi lang dahil kailangan nyo ng trabaho. Kailangan nyo ilabas ang boses ninyo. Dahil ang kalaban nyo, ang kalaban ng Pilipino ay si Lisa, si Kuting, si Tambaloslos, at itong mga kongresista na kumakampi sa kanila o mga nababayaran, at ibang mga senador. See that? Sabi ko nga, ulit-ulitin ko, iilan lang yan sila if you compare sa 115 million Filipinos. Ang kalaban natin, ang pinakaulo ng kalaban ng Pilipino ay si Boton. Okay? Ang nangyayari ngayon, gas-gas na, paulit-ulit natin, yung pinag-uusapan itong ICC, People's Initiative, PCSO. Tingnan mo yung PCSO, nag-hearing sila kahapon. Okay? Hindi ko napanood lahat. Na-scan ko lang sa balita. Wala na naman si Robles doon. I believe, iba-iba na naman ang kwento doon. So, ano ito? Lahat na lang ng ahensya, mga palaga, si Lisa ang nagkokontrol. Siya ang nagpapanalo sa loto. Siya ang nagigipit sa mga polis. Siya may control sa Bureau of Customs. Kasabwat niya ang smuggler na si Michael Ma. Ano kayo? Mga police officers, mga general, o mga PSG, nakikita nyo kung gaano kayo balahurain. Patatagalin nyo pa ba ito hanggang June? My God! Maawa kayo sa bayan ninyo. Maawa kayo kasi yung mga nagsasabi na ito'y nakakaapekto ng ekonomiya ang laban ni Duterte, tungkol ni Penta, about sa Penta at ni Polboronic. Actually, the moment na umupo si Kuting, ay naapektuhan na ang ekonomiya ng Pilipinas. Naapektuhan na, before this revelation ni Pangulong Duterte, the moment na umupo si Kuting noon, na nag-take siya ng oath, binudol na nga tayo kasi nga, ang intensyon nila ay hindi para sa pagbangon, kundi para ibangon sila at sama-sama silang maging milyonaryo. Narinig niyo mismo galing sa bunganga ni Lisa yan, ng hinayupak na babaeng ahas na ito. Narinig ninyo. Kung hindi ka pa rin naniniwala, kailangan mong joke-jokein yung jolo mo at nang magising ka, di ba? God help the Philippines, sabi ni Cecil Martin. Kawawa talaga, kaya, supposedly hindi ako mag-vlog kasi, I'm okay. Meron tayong ngayon. Sipon-sipon ng konti kasi naulanan ako. But I'm strong. Okay? Hanggat nandiyan sila, ang ekonomiya ay hindi na muling babangon pa. Ang babangon ay sila. Sabi ko nga, sa dami ng kumakausap sa akin, sukang-suka na sila sa gobyerno. These people, they are celebrities, mga nasa politika din, negosyante. Ay, ano ko sa kanila, kailan kayo kikilos sa Pilipinas? Sabi ko nga, paulit-ulit sabihin, hindi lang pwede dakdak ako ng dakdak dito. Kailangan yung mga may. Kailangan yung aksyonan. Nagiging mikropono na nga lang ako dito ninyo. Mikropono ninyo ako. At lahat ng mga information na binibigay sa atin ng mga kawawang pulis, okay, na natatakot sila kasi may pamilya, yung mga ordinaryong mga patrolman, di ba? Natatakot din sila dahil may mga matataas sa kanila
na inuutusan ni Lisa Smugs. Bangag na ang gobyerno ito. Saan pupulutin ang Pilipinas? Imagine mo itong ICC na ito. Paulit-ulit sinasabi ni Kuting na dapat magkaroon tayo ng soberenya, chuchu-chuchu. Pinapasok, tinanggap dyan sa Malacanang. Anong ibig sabihin yan? Yan ay pagdideklara ng gyera laban sa Pilipino na pinasok, binabalahura na ang ating pagka-Pilipino. Binabalahura na mismo si Inday Sara. Inday, nakita mo? Pinapasok na nila sa Malacanang. Pinapasok ni Lisa yan. At ikaw, dinadawit ka ngayon na ikaw ay sangkot dito sa mga tukhang-tukhang na ito. Hindi nila naintindihan yung tukhang. Kasi ang mentality ng mga ulol, okay, nang gustong lilin lang yun ang Pilipino. Pag sinabi mong tukhang, gorgor. Paulit-ulit natin sasabihin ang tukhang, tok-tok-tok, hang-hang-hang-yo. Diba? Appeal doon sa mga taong pulburonic. Manong, diba? Ayo, o diba? Baka pwede kang ma-rehab ka or something like that. Ang sinasaksak ni Lisa Smugs, nila Tambaloslos, ng ICC sa tukhang, ginorgor yung mga tao. Yung panahon ni Duterte, ang daming na-rehab. Ang daming nakastigo na mga, not really nakastigo, na-improve yung kanilang buhay dahil somehow, nakatakas sila sa kanilang pulboronic life. And look at now, sa panahon ni Kuting, nakikipagsabwatan sa mga kaliwa si Tambaloslos, gustong patigilin itong NTF-ELCAC, i-abolish, para maghari-harian na naman ang mga demonyong makakaliwa, which is na nangyari-harian na dyan sa Congress. Dinadawit si Sara, yung mga recycled issue patungkol kay Inday, ay actually hindi gawa-gawang issue. Anong kredibilidad ni Trillanes? Anong kredibilidad ni Las Cañas? Tama sabi ni Inday, kung siya ay may nalabag o nalabag siya kung ano man yung binabato sa kanya, kasuhan siya sa Pilipinas. Bakit humihingi ng rescue si Lisa at Kuting? Sa ibang lahi, putang ina, ang sinasabi nila, taas no kahit kanino, wag tayo paaapi sa ibang lahi. Means nakikipagtaksilan sa ibang lahi na dyan sa loob ng Malacanang. Kasi yan ang pinagmamalaki ni Lisa, nakakampi daw niya kami dito sa Amerika. Protektado daw siya ng Amerika, kaya magagawa niya kung ano yung gusto niya. Ako, ang Amerikano, ang Pilipino-Amerikano, hindi niya kakampi sa kanyang kababuyan, sa kanyang panggigipit, sa kanyang pagjujombag kay Kuting, at pagbibigay kay Kuting ng polboron para lalo maging bangag na bangag. Lisa, tangina ka? Kiniklaim mo, pinagyayabang mo, kakampi mo ang Amerika? Hindi kita kakampi. Kalaban ka ng Pilipino. Kalaban ka dahil ikaw ang punot dulo ng kademonyuhan ng pagpapahirap sa Pilipino. Kaya kayo na nakikinig sa akin, mga kababayan, mag-meeting-meeting kayong magpapamilya, ipasa ninyo ito sa inyong mga anak. Hindi lang yung, patiktok-tiktok yung mga anak ninyo, nakasalala yung kanilang kinabukasan dito, mga panag. Huwag kayo tiktok ng tiktok. May nagsabi, kahapon yata yun, kayo mga Pilipino, akala mo hindi Pilipino yung nagko-comment, masyado kayong parang nakikialam sa mga issue politika. Okay? May nga nagko-comment sa akin ng ganyan. O, di ba naman kayo mga julul? Ang pera natin, pera ko, remittance mo, tax mo, dyan sa Pilipinas, ginagastos ng mga buwakang inang politiko na ito. Dapat nga, bawat bata ay ini-educate sa first day pa lang ng school nila, ini-educate na makialam sa usaping panglipunan. Dahil hindi pwede tayong walang pakialam sa mga politiko. Hindi mo pwedeng sabihin, hayaan mo na pare-pareho lang sila. Kung ganyan ang inyong pag-iisip na huwag tayong makialam sa usaping politiko o politika pala, patuloy na mamamayagpag ang pambubudol ng mga susunod o mga nakaupo ngayon katulad ni Tambaloslos, ni Romualdez, ni Zaldico na nagbabayad ng trolls, na binabayaran ang mga kawawang Pilipino through ayuda, AIX, lahat. Binabayaran para bilhin ang mga pagkatao ninyo. Di ba during the Senate hearing?
May finlast si Senator Ivy doon ng mga video, tinatanong yung mga tao, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng People's Initiative? Ano sabi ng mga tao? Ay, hindi ko po alam yan, ganyan-ganyan. Ayun po yung, pagpipirma ka, may ayuda ka. See kung gaano ka powerless in terms of mental kaisipan ng ating mga kababayan. They don't have knowledge. Di ba? Wala silang ka-idea na binubudol sila. Kaya nga sila pinagsasamantalahan ng mga kongresistang mga inayupak na ito. Kaya sila pinagsasamantalahan ni Lisa kasi ang tingin ni Lisa sa Pilipino ganito. Nandidiri sila sa'yo. Ayaw ni Lisa. Ganun yan. Meron siyang drama. Ayaw na niya sa pangit. Okay? Buti hindi niya sinapak-sapak yung sarili niya na mukhang dugyot. Mukhang oritot. Bawat magandang babae na nakadikit kay Kuting, pinagsisilosan ng hinayupak na yan. Kasi ganun siya ka-insecure. Diba? Ganun nagtatantrum. Nakikita nyo naman nung send-off doon sa Vietnam. Nakala mo, binastos niya si Inday Sara. Siya ang bastos. Kasi, protocol yan, hindi mo pwede sabihin na, at least, ang sabi ng mga dugyot, yung mga binabayaran ni Zaldico, sabi ganon, at least hindi, plastic si First Lady Ahas. Siya nga. Pag sinabi mong makipagplastikan ka o hindi ka yung actual encounter na wala namang silang government po, hindi sila taong gobyerno, yaan, nanunood ang iba't ibang lahi o yung mga international observer. So nakita nilang patalon-talon na parang trompong kuriton si Lisa doon, trompong butod. 'Di ba? Na hindi niya alam kung anong gagawin niya, 'di ba? Iniiwasan niya si Sara. Nakita niyo yung pressure nasa kanya. Si Sara dignified, nakatayo. Si Lisa paikot-ikot daw gaga, alpotera ang hitad. Kung di pa naman buang 'yan, 'di ba? Kung matalino ka, kahit na hindi ka iskolar ng bayan, kung meron kang konting kaisipan, kailangan niyang sumunod sa protocol. May mga protocol na tinatawag. Dahil bangag siya. Laklakera, nikotinera, polboronic, lahat. Hindi niya ngayon kayang kontrolin yung kanyang sarili. Ganon po yung mga addictus benedictus. Kanyang pagningiwi, di ba ganon? Ano yan? Ano ang tawag dyan? Mga palangga, involuntary. Kasi, kahit anong gaganon ka, gaganong si Kuting, mga kababayan, gumaganon-ganon talaga. Kasi hindi mo kayang kontrolin yung muscle mo. Kasi, yung brain, di ba, hindi niya na kayang kontrolin yung utak niya. Kasi nga, pulburon na. Ganon din si Lisa. Dahil, laklakera, pag sinira mo yung utak mo sa bisyo, hindi mo na kayang kontrolin, wala kang pakialam. Actually, ang kanya ngayong mantra, wala daw siyang pakialam sa sasabihin ng taong bayan. Wala siyang pakialam kasi feeling niya ay hari-harian siya. Kaya ang gusto niyang gawin, mga kababayan, ay ibagsak si Inday Sara ang mga Duterte para sila ang maghari. Gagamitin daw nila lahat ng power nila sa pamamagitan ng pagbayad ng mga TikTokers, Facebook page, lahat para ibagsak kayo. Ay ibagsak si Inday. Ibagsak tayo. Ganyan, ano gagawin natin doon? Yung mga palangga dito, sabi ni Real Talk, yung kipay niya bangag. Gusto makyo. So, kayo pag may mga anak kayo, mga TikTokers, alalayan niyo yung mga anak niyo. Mga anak, huwag kayong pasasilaw sa kakarampot na barya na tuturuan kayo. Kung sino man mag-message sa inyo, nababayaran ko yung 8,000, 10,000, 30,000. Sabihin niyo sa mga anak niyo, kapalit ng 30,000, 20,000 na yan, ay kinabukasan ninyo. Yung mga TikTokers, I know, lahat tayo kailangan ng pera. Pero mas masarap kumita ng pera. Total, kumikita naman kayo sa TikTok. Okay? Sa Facebook. Kumikita naman sa social media. Bakit hindi nyo nalang pag-igihin yung inyong mga content? Kung nagluluto ka, kung nag-i-emote ka, nagsasayaw ka, di ba, yun na lang gawin mo. Bakit ka papasok sa politika na hindi mo alam? Nabinigyan ka lang ng 8,000, 10,000, mag-post ka ng ganito, hashtag ng ganito. Kinabukasan mo yan. Nakita ninyo, imbis na pagpasulong tayo, pabalik tayo. Tangina, pabalik ang Pilipinas. Noong panahon ni Marcos Sr., at least yung mga nakaraan natin, yung mga ninuno natin, di ba?
Very competent sila. The way na magsalita sila, di ba? Kahit sa squatters area, nakakapag-English sa mga tao. Ano na ngayon? Ano ngayon ang mga kabataan natin? Dahil nilalamon tayo ng bulok na sistema. Ganito ang English ngayon. Oh my God, kadire! Di ba? Parang si puso lang. I'm like, putang inang English yan, no? Oh, di ba? Katulad yung mga artistang pasosyal, katulad na ni Puso. Oh my God, kadire! Oh, hindi naman ganyan ang English. Nakakaloka. Oh my God, kadire. So, anong nakikita ninyo dito sa ang epekto? Ang maging, alam, pag nawala na tayo sa mundo, wala na tayong problema. So, paano naman yung maiiwan natin? Yung sabi nga, ang tinatawag nating next generation. Yung next generation, yung mga magiging apo ni Lisa Smugs, magiging maganda ang buhay nila. Kasi marami silang ninakaw. Pukelyang bangag, sabi ni Alvin. No? Bangag, tagay Pukelya noon. Eh, paano naman kayo mga OFW na lumisan sa bayan? Ang mga anak nyo, imagine mo, nasa hukay na tayong lahat. Ang mga kamag-anak natin, nagdudusa pa rin. Sayang naman yung boses ko. Sayang naman palangga yung pinaghirapan natin dito na nagsama-sama tayo, na hayaan natin silang manatiling ganyan. Diba? Yung kipay ni Butod, tuyot na kasi nga sobrang, sabi ni Arcelia Zena. Ay, naku mga palangga. Oo, alam na natin yung, ano na yan, yung kuritot na yan. Pinasasama kasi nila yung tokhang, sabi ni Indianpreneur. Yeah, kasi nga nililin lang nila yung taong bayan. Nililin lang nila yung mga kabataan. And even the international observer, international, like I see, well, you know, kung yan ang ICC ay matino tungkol sa freedom of speech na mandato nila na protektahan ang freedom of speech, hindi di ba sabi na pinoprotektahan nila at inilalaban nila yung CSMNI. Di ba? Dapat yan ang protektahan nila, CSMNI, na bakit ginipit ng mga taga-Congress. Pero ano ang ginawa nitong taga-ICC? Si Duterte ang tinatarget nila. The fact na wala na si Duterte sa pwesto. Si Inday, Vice President, wala namang power si Inday. Ang power na kay Lisa Ahas. So bakit tinatarget sila? Wala silang resource. I mean, you know, if you talk about resources compare sa kay Lisa at kay Kuting, nasa kanila yung power, sa kanila yung money. Wala namang power si Inday at saka si Pangulong Duterte. Ang power nila katulad natin, yung mga taong sumusuporta sa kanila at sumasama sa boses natin, di ba? So bakit ang tinatarget ang mga Duterte? Bakit? Bakit hindi yung present times? Ano yung nangyayari present times? Diba? Yung paggigipit ng gobyernong ito, yung pagbabayad na sa major media, pagbabayad sa troll. But definitely, hindi yan asikasuhin ng ICC. Kasi nga, magkakasabot na nga ang ICC na, pinayagan nga ni Lisa Smugs na makapasok dyan sa Pilipinas para gipitin ang mga Duterte. So the target here is gurgurin si Inday by all means. Panatilihin, well, that's ICC. And the target talaga, alam mo, nakakalungkot. Kasi, instead na umusad yung airport natin, tignan mo dyan, putangay na. Paulit-ulit na lang tayo. Kawawa kayo, no, mga OFW, labas-pasok, buwisit, lalong lumala. Backwards nga tayo. So I hope, men in uniform, na kayo ay tinatarget, actually, tinatarget na kayo. Tatanggalan kayo ng trabaho. Ang tatapang nyo, di ba? Nag-train kayo. Nag-aral kayo. Papaapilang kayo, papausunod-sunod lang kayo dito kay Butod na ito. Huwag niyo pong hayaan na kayo ay maging kasangkapan nila. Sumama kayo sa get up, speak up, and pick them up. Muli, this is your fair lady Maharlika. Araw-araw hanggat may hininga ako, mga palangga, hindi ko titigilan ang paglalabas ng mga impormasyon na wala sa mainstream media. This is your fair lady Maharlika.